Pero ang pananaw ko dyan, yung VAT at excise tax, immediately pwedeng tanggalin yan. Bayaan mo na ang gobyerno mag-suffer. Magkano yan? 300 billion? Eh yung flood control nga na ginawa nila dyan na pagnanakaw, trillion-trillion. Ito, 300 billion lang naman ang mawawala sa atin. Eh bayaan na muna natin, sakripisyo muna ang gobyerno para naman yung tao o yung mga kababayan natin, medyo maibsan o mabawasan yung kanilang paghihirap na nadadanasan ngayon. No? Ngayon pa lang, paano pa pagdating ng panahon? Politically speaking, you've been there sa cabinet, naging bahagi din po kayo ng Kongreso. Pag usaping politika, ito pa yung makakatulong pag sinabay ang impeachment, pinilit na isabay, at itong pagresolba natin, paghahanap ng accountability o solusyon o mga inisyatibo mula po sa mga key government agencies, hinggil po sa katakot-takot na lingguhang pagtaas ng presyo ng langis. Bukas, sir, malakihan na naman po ang increase. Ako kasi MJ, ang nakikita ko sa ngayon, kita mo nagkakaroon sila ng pag-uusap sa impeachment. Nagbabayad sila ng trolls para manggiba doon sa mga lumalaban sa kanila. Nag-iisip sila, nag-aaral sila doon sa mga impeachment cases. Pinag-uusapan nila yan. Ngayon nag-file sa Supreme Court, magkakaroon naman ng sagutan. So lahat ng effort nila, effort at gastos maging dyan sa social media, nagbabayad sila at yung mga ibang mainstream media na nababayaran, nagbabayad sila para lang bigyan ng pagtuon o bigyan ng focus ang isang impeachment case. Ngayon, kung titingnan natin, katulad ng nabanggit mo, napag-aral na ba natin yung presyo ng langis? Napag-aral na ba natin yung presyo ng epekto ng VAT at excise tax kung tatanggalin natin? Napag-aral na ba natin kung anong epekto ng pagtaas ng langis at doon sa mga pangunahing produkto, katulad ng gulay, ng karne, ng isda? Paano natin to sasagutin? Paano natin to iibsan? Diba? Napag-aral na ba natin kung paano ayusin yung pagrarasyon? Kung sakasakali, because about 98 to almost 100% ang reliance natin sa langis. Ang ibang lugar tataas ang kuryente dahil nakabatay din sila sa langis. Ang kanilang mga power generation ay nakabatay sa langis. So, sayang. Imbis na nakafocus na lang sana tayo dyan, nagkakaroon tayo ng kaguluhan dito na nagpo-polarize pa. Di ba? Ang nangyari, nagkakahati-hati tayo, nagkakaroon ng away-away. Na dapat sana sa mga panahon na yon, i-rally ng gobyerno ang lahat ng mamamayan, ang lahat ng ahensya, ang lahat ng pribadong sektor para pagtulungan. Siyempre, natural lamang may mga hindi pa rin susunod sa kanila o meron pa rin buwisit sa gobyerno dahil sa nakita nilang korupsyon. Pero kahit pa paano, pag nakita mong gobyerno na kumikilos tungkol dito sa mga bagay na to, siguro mas malinaw. And I think the President, kailangan niyang i-rally ang Kongreso, kailangan niyang i-rally ang Senado. Hindi pwedeng pabayaan lang yun. Sasabihin niya, hindi, independent sa kanya. Hindi ganun. We are in a crisis now. In the same manner when President Duterte, we had a crisis ni rally ang Kongreso. Nung panahon ni GMA, dumaan din tayo sa isang krisis noon. Siguro mga 6 priority bills ang sinagot namin. Nakatuto kami sa budget, build. Dahil yun ang nakikita namin at that time, 1 trillion lang ang budget. Nakatuto kami sa utilization ng mga departamento, particular ang DPWH. Nakatuto kami sa revenue collection ng customs almost every week. Si GMA minimit ang customs, ang BIR, tinitingnan kung matatamaan yung revenue targets natin. Ganon sana ang makita natin pagtutok sa ginagawa natin sa ngayon. At yung Kongreso at that time, if I'm not mistaken, kasama dyan yung special purpose vehicle, kasama dyan, well, actually yung VAT was part of that no, nung mga panahon na yun. Mga 6 na mga pangunahing batas na talagang tinutukan at inaprubahan para maiayos yung ating ekonomiya. Nababanggit mo ekonomiya, Kong Mike, si Admar Polit, ito, mararamdaman pa ba ng taong bayan kung kahit natanggalin yung excise tax natin sa panahon ngayon po? Actually, Admar, ayun nga, yung pinag-aaralan ko sa ngayon, binabasa ko rin yung tungkol dyan. Ang sabi nila dito sa inflation, pag natanggal tong VAT at excise tax, kahit pa paano babagsak na mga 1%, yung total inflation natin, I think from about 6%, bababa ito ng mga 5%. Kahit pa paano ang mga pamilyang Pilipino, yung maliit na kinikita nila, mababawasan yung mga gastos nila. Dahil nga apektado yung langis, apektado yung kanilang pamasahe, apektado yung mga produkto na pinagdadaanan o ginagamit, di ba, sa pag-deliver. So, may mga ganitong mga pag-aaral tungkol dito. Tingin ko, katulad ng akin nabanggit, kailangan talaga natin tingnan. Pero
ang pananaw ko dyan, yung VAT at excise tax, immediately pwedeng tanggalin yan. Bayaan mo na ang gobyerno mag-suffer. Magkano yan? 300 billion? Eh yung flood control nga na ginawa nila dyan na pagnanakaw, trillion-trillion. Ito, 300 billion lang naman ang mawawala sa atin. Eh bayaan na muna natin, sakripisyo muna ang gobyerno para naman yung tao o yung mga kababayan natin, medyo maibsan o mabawasan yung kanilang paghihirap na nadadanasan ngayon. No? Ngayon pa lang, paano pa pagdating ng panahon? Opo. Kong Mike, malipat lang ako, no? Kasi 'di ba nagkaroon daw ng magandang usapan ang Pilipinas at kinatawan ng Iran at pwede na raw makadaan ang mga barko. Hindi ko alam kung may barko ba tayo na dumadaan diyan sa Strait of Hormuz ba. Pero meron din akong nabasa na isang post din ata ng isang seaman na wala naman daw bumabiyahe mula doon papunta rito. Mas maganda raw, ang suggestion niya, mas maganda mag-charter na lang daw ng barko kung okay na talaga yung may go signal na talaga with Iran, mag-charter na lang ng barko papunta doon mula dito sa Pilipinas. Ano pong basa niyo po rito? Alam mo, Admar, yung ganyang na pag-charter o yung pagbabarko, ang malaking component dyan yung insurance eh. Di ba? Dahil nga, pagka lahat naman ng barko, pag bumiyayan, may insurance yan. Ngayon, pagka hindi yan binigyan ng insurance, tataas pa rin ang presyo niyan. Kasi sasabihin ng may-ari ng barko, bayaran nyo to pagka ito'y may nangyari. Sa insurance naman, pag pinayagan niya, syempre mas mataas din sa normal dahil nga sa kaguluhan dun sa nangyayari. Tama naman yun. Pwede naman yun mag-charter kung gugustuhin nila. Pero ako kasi, para sa akin, no, parating, kunyari, itong sinabi na Strait of Hormuz, tingnan muna natin, kasi nga, katulad na nabanggit mo, Admar, meron na ba tayong shipment coming from that area o passing to the Strait of Hormuz to the Philippines? Hanggat di natin nakikita yan, sana wala mo ng media. Kasi parang nangyari, tingnan nyo, pinayagan tayo dahil kami, ginawa namin to. Paano kung wala kang barkong dumaan at kung walang barkong bumabiyahe? Paano na yung gagawin natin? Ang sabi nila, sa China daw meron at maaaring chartered ng Chinese government o inalaw talaga ng mga state companies na mag-charter ng langis mula dito o pagdaan dito sa Strait of Hormuz. Ito, Admar, ano yan again, sayang nga, katulad ng sinasabi natin, imbis tong Kongreso, itong gobyerno, kung ano-anong pinag-aaksayan ng panahon, sana pag-aralan itong mga bagay na to. Kasi may pinag-uusapan ka dyan na shipping. At ang shipping, ibang klaseng shipping yan. Yan ay mga oil tankers. Hindi yan simpleng mga barko na mga cargo. So iba na naman ang treatment mo diyan. Pangalawa, yung insurance. Dahil Strait of Hormuz yan at may gera, magiging magkano ang cost natin diyan. Pangatlo, ito ba'y papayagan natin ang mga pribado na ipapakiusap natin sa gobyerno na merong dadaan diyan? O ito ba ay mamimili lang tayo sa mga kasalukuyang nagkakaroon ng shipment para dito? Ito yung mga bagay na dapat nating tingnan at pag-aralan. Dahil itong Strait of Hormuz o tayo mismo, ang bansang Pilipinas, katulad na aking nabanggit, almost 100% ang reliance natin o ang pagsandal natin sa pag-angkat ng langis sa ibang bansa. Maaring hindi Strait of Hormuz, maaring Brunei, Malaysia, China, Russia, maraming mga alternatibo na dapat sana matingnan natin kaagad para maprotektahan natin o ma-program natin kung ano yung mangyari o magiging kaganapan sa ating bansa pag talagang nagkaroon tayo ng problema sa langis.